Ang punit sa crackers, Skyflakes has always been my favorite crackers, and it's a good pantawid gutom. This is just a fictional story related to the crackers. I still enjoy Skyflakes as of today. Sa isang maliit na baryo sa Laguna, nakasanayan na ni Nico na bumili ng Skyflakes tuwing umaga para sa almusal. Simpleng tao lamang siya, nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay na minana pa niya sa mga magulang. Mahilig siyang mag-ipon, at likas na praktikal sa lahat ng bagay. Kaya naman, nang makita niya ang kakaibang kahon ng Skyflakes sa tindahan, hindi niya inaasahang babago ito ng kanyang buhay. Simula ng misteryo. Isang umaga, habang bumibili ng almusal sa tindahan ni Aling Sita, napansin ni Nico ang isang kahon ng Skyflakes na nasa ilalim ng estan. Bahagyang punit ang takip nito, at tila naalikabukan na. "Ate, magkano po ito?" tanong niya habang tinuturo ang kahon. Napatingin si Aling Sita sa kahon, at saglit na napakunot ang noo. "Ay, iyan ba? Nako, matagal na yan dito. Bigay ko na lang sa iyo, wala namang bumibili niyan." Nagulat si Nico. "Libre po, sigurado kayo?" "Oo, anak, pero, mag-ingat ka, medyo luma na yata iyan," sagot ni Aling Sita na parang alanganin. Ngunit hindi na ito pinansin ni Nico. Libre naman, at Skyflakes ang paborito niya. Nang makarating sa bahay, agad niyang binuksan ang kahon. Laking gulat niya nang makita ang kakaibang hugis ng crackers, tila may mga hiwa na parang hugis tao, kumpleto mula ulo hanggang paa. "Ano kaya to? Reject siguro," bulong niya sa sarili. Ang unang kagat, kinuha niya ang isang cracker at agad na kinagat. Sa bawat pagdurog nito, parang may kakaibang tunog na hindi niya maipaliwanag. Imbes na karaniwang crack ng biscuit, parang may halong tunog ng basag na buto. Napatigil siya sandali, ngunit gutom na gutom siya kaya tinuloy pa rin niya ang pagkain. Habang nilulunok niya ang unang piraso, may naramdaman siyang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya, ngunit wala naman siyang nakita. Pinilit niyang hindi magpaapekto. "Siguro, guni-guni lang," sabi niya sa sarili. Ngunit nang matapos niya ang unang cracker, bigla siyang nakarinig ng mahihinang boses. "Tulungan mo kami." Napatayo si Nico. "Sino yun?" tanong niya ng malakas. Nagpatuloy ang boses, ngunit hindi niya mahanap kung saan ito nagmumula. Ang mga piraso ng katawan. Kinabukasan, ginamit niya ulit ang crackers bilang merienda. Ngunit habang kinakain niya ang pangalawang piraso, mas naging malinaw ang boses. "Huwag mo kaming kainin." Napabitaw si Nico sa cracker. Sa pagkakabagsak nito, napansin niyang bumubuo ito ng imahe ng isang maliit na tao, parang laruan, ngunit gawa sa biskat. "Ano ba to? Sira siguro ang paggawa nila," bulong niya, ngunit hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Nang tingnan niya ang loob ng kahon, napansin niyang halos lahat ng crackers ay hugis tao, at tila may maliliit na ukit na parang mga mukha. Sa gitna ng pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Tomas, kapitbahay niya, ang tumawag. "Nico, napansin mo ba? May mga bata daw na nawawala sa baryo natin nitong mga nakaraang araw." Napakunot ang noo ni Nico. "Ha? Hindi ko alam yan, Mang Tomas." "Oo, anak, kung ako sa iyo, mag-iingat ka. Ang sabi nila, may kinalaman daw sa mga kakaibang bagay na kumakalat dito." Kinilabutan si Nico. Biglang bumalik sa isip niya ang mga boses na naririnig niya tuwing kumakain ng crackers. Ang bangungot. Kinagabihan, nanaginip siya. Nasa gitna siya ng isang madilim na kagubatan, at naroon ang isang bata na duguan at umiiyak. "Bakit mo ako kinain?" tanong nito, ang mga matay puno ng galit at takot. "Ano, hindi ko alam ang sinasabi mo." Sigaw niya. "Ang crackers, bawat piraso, ay bahagi ng katawan namin. Ngayon, ikaw naman ang susunod," sabi ng bata bago ito biglang nawala. Nagising si Nico na humihingal, pawis na pawis. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang amoy ng Skyflakes na tila kumalat sa buong bahay niya. Sa mesa, naroon ang kahon na itinapon niya kanina. Nakabukas ito, at ang mga crackers ay nakahilera, bumubuo ng isang hugis tao. "Huwag! Huwag kang lalapit!" sigaw niya, ngunit walang boses na lumalabas mula sa kanyang bibig. Nakita niyang dahan-daang gumalaw ang hugis taong crackers papunta sa kanya. Ang huling pagkain. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bahay ni Nico na tahimik. Ang lahat ng kagamitan ay nabalutan ng puting pulbos, at sa mesa, isang kahon ng Skyflakes, wala ng laman. Sa sahig, may mga bakas ng paa na tila gawa sa crackers na papalabas ng pinto. Sa tindahan, naroon muli ang kahon ng Skyflakes,
nakapwesto sa pinakailalim ng estan. Waring naghihintay ng panibagong bibili.